Hindi ko alam kung may maniniwala pa sa ikukwento ko. Pero kung mababasa mo ito, sana wag mong ulitin ang ginawa ko. Ako si Kevin, 29 years old. Isang ordinaryong empleyado. Uuwi lang sana ako galing trabaho nung gabing yun. Alas 11 na ng gabi. Pagod at nagmamadaling makauwi. May dinadaanan akong shortcut pag-uwi. Isang makitid na kalsada sa gilid ng bukid. Walang ilaw, walang mga bahay. Tanging tunog lang ng kuliglig at hangin ang maririnig. Matagal nang may chismis sa lugar na yun. Huwag daw kayong dadaan dun kapag gabi na. May nagpapakita daw dun. Isang lalaking walang ulo. Hindi ko pinaniwalaan. Hanggang sa gabing yun, habang nagmamaneho ako ng motor, napansin kong biglang lumamig ang hangin. Parang may dumaan sa likod ko. Nang tumingin ako sa side mirror, may nakatayong lalaki, Sir Bams, sa gitna ng kalsada. Nakaitim, payat, basang-basa ang damit, parang galing ulan kahit wala namang ulan. Huminto ako, inis na inis. "Kuya, tabi naman!" sigaw ko. Hindi siya gumalaw. Nang bumaba ako ng motor at lumapit, doon ko napansin ang hindi ko kailanman makakalimutan. Sir Bams, wala siyang ulo. Mahina, malamig. Hindi ako makalingon dahil ramdam ko na wala na akong ulo. Walang liig, walang muka, pero malinaw kong naramdaman. Nakatingin siya sa akin. Nanginig ang buong katawan ko. Umatras ako. Pero bago pa ako makatakbo, umangat ang kamay niya at itinuro sa direksyon ng dinadaanan ko pa uwi. May narinig akong boses. Hindi sa tenga ko, kundi sa loob ng ulo ko. At ang sabi ng boses na bumubulong sa akin, biglang namatay ang ilaw ng motor ko. Sa dilim, narinig ko ang mabagal na hakbang sa likod ko. Parang may kasabay akong naglalakad kahit tumatakbo na ako palayo. Paglingon ko, nasa likod ko pa rin siya. Mas malapit na. Pag uwi ko sa bahay, nagsara ako ng pinto. Kandado, ilaw lahat. Nanginginig pa rin ako hanggang makatulog. Akala ko tapos na. Pero simula noon, may napapansin akong kakaiba. Tuwing alas 11 ng gabi, may naririnig akong naglalakad sa labas ng kwarto ko. Mabagal, mabigat, walang hinto. Minsan naman, pagtingin ko sa salamin, wala akong refleksyon mula leeg pa itaas. Noon una, akala ko pagod lang ako. Pero kagabi, may iniwan siyang marka sa pinto ko. Isang basang bakas ng kamay. At kaninang madaling araw, habang sinusulat ko ito, may narinig akong pamilyar na boses, Sir Bams, sa likod ko. Mahina, malamig. Hindi ako makalingon.
dahil ramdam ko na wala na akong ulo. Kung mababasa mo ito, huwag kang dadaan sa madilim na kalsada kapag may nakita kang nakatayo sa gitna ng daan. Lalo na kung wala siyang ulo. Dahil kapag pinansin mo siya, hindi ka na niya pakakawalan.